Isko Moreno. Kasama si Vice Mayor Chichi Atienza. Ayun na. Tinanggap ko po ang pagiging direktora nito, hindi ko pa po iniisip na papasok ako sa mundo ng politika. Dahil nakita ko talaga na maraming buhay ang natulungan ng kababayang Maynila dito sa Maynila. Kaya tinanggap ko siya noon. But anyway, kagaya po ng aking kapatid na si Marley. Ate ko po yun. Maganda yun. Mas maganda sa akin yun. Pag nakita niyo po siya sa inyong mga barangay, sabihin niyo, sabi ni Chichi, mas maganda ka daw sa kanya. Matutuwa po yun. Mahal ko yun. Pero, hindi yun ang sasabihin kong kapatid. Ang sasabihin kong kapatid ay si Kuya Kim. Kilala niyo po ba yun? Yes! Si Kuya Kim, kapareho ko na sa telebisyon din ako. Ako po ay isang broadcast journalist. Ngunit no ako'y bata pa, ang totoong pangarap ko sa buhay ay maging isang misyonaryo. Ngunit hindi po yan na isa katuparan, kaya ang ginawa ko, dinala ko na lang ang puso ng isang misyonaryo kung saan man ako dinala ng Panginoon. As a broadcast journalist ng 6 na taon at tagapagbalita po, pumupunta po ako sa mga liblib na lugar dito sa ating bansa para kunin ang kwento ng ating mga kapatid na napag-iwanan sa laylayan ng lipunan. Minsan ang mga hinaing nila, maliliit lang naman, na kayang pagbigyan ng gobyerno. Kaya ang ginagawa ko, kinukwento ko, nilalahad ko ang kanilang storya sa aming programa na nagdadasal ko na mapakinggan kami ng gobyerno. Ngunit alam niyo po, aming mga nanay at tatay, nakita ko kahit ano pala ang hinaing ng ating mga kababayan kung ang gobyerno hindi marunong pong makinig. Ika nga ni Yorme, nga pa rin pala tayo. Kaya yung mga iniyak nila, iniyak ko, pag hindi pala nakikinig ang gobyerno, wala pa rin. Kaya nung tinanong ako ni Yorme kung maaari niya ako maging katambal, inisip ko, imbis na maging boses na lamang, may magagawa na ako. Pero ang ginawa ko, tiningnan ko kung pareho kami ng pinaglalaban. Kasi meron po ako mga advokasya na tinayuan ko nung ako po ay broadcast journalist. At meron din siyang mga naging programa noong siya ay mayor ng Maynila at tiningnan ko kung pareho. Pero bago po yun, alam ko dito sa inyong distrito, ang tawag nyo sa aking ama ay bulaklaki. Tama po ba po? Yes! Akala nila hindi namin alam. Pero pag naglalakad ako sa mga barangay, nagbubulungan sila. Yan yung anak ng bulaklaki, no? Hindi nila alam ko ako yun. Di, ang tatay ko po mahilig talaga sa bulaklak. Pero, meron kasi akong ugali. Ako po ang bunsong anak ng aking mga magulang. At meron akong ugali na pag ako ay naniwala sa isang bagay, kahit pa magtulong-tulungan ng mga kapatid ko at ang aking magulang, hindi po ako natitinag. E kamakailan, nung narinig po nila na ako ang magiging katambal ni Yorme, nagplano po ang buong pamilya ko. Narinig ko na ang tatay ko gustong ipasuot sa akin ang polo shirt niya. Ang sabi kasi nila, sabi ng nanay ko, bakit daw si Ali nun napasuot ng polo shirt? Diyos ko, sa sobrang nervyos ko, inunahan ko po silang lahat. Kaya pinatatakan ko po ng malaking bulaklak ang aking damit dito sa aking likuran. Pero ang hindi alam ng aking mga magulang, may rason kung bakit makulay na bulaklak ang aking nilagay dito. Napagbigyan ko na sila sa bulaklak nila, pero nasunod pa rin ang aking kagustuhan. Kaya po makulay na bulaklak ito dahil naniniwala po ako sa pagiging inklusibo. Di ba, Nay, Tay, sabi ng Panginoon, lahat tayo pantay-pantay sa Kanya?
Pero alam nyo, sa pag-ikot ko dito sa ating bansa, nakita ko, marami po tayong kababayan na pag-iiwanan. Kaya sila po ang aking tinatayuan. Ang una po dyan ay ang mga senior citizens. Akala ko teenagers kayo! Bakit kayo pumapalakbak? Akala ko pagpasok ko dito, ang dami teenagers. Hindi, pero sa totoo lang po. Ang tingin ko kasi dyan, noong mga panahon na kami ay mahina pa, kayo po ang malakas. Kung wala po kayo, wala po kaming lahat dito. Kaya ngayong kami ang malakas, kami naman dapat ang nag-aalaga sa inyo. Pagtingin ko po kay Yorme, nakita ko, mahal na mahal po niya ang senior citizens. Tama po ba ako? Ngayon lang po ako nakakita, senior citizen na naka-wheelchair. Pag nakita si Yorme, biglang tumatayo at tumatalon at sumisigaw na bumalik ka na. Kaya sabi ko, Yorme, bakit mahal na mahal ka ng senior citizens? Ang sabi niya, dahil sila ang prioridad ko nung ako ay mayor ng Maynila. Sabi ko, okay, pareho tayong pinaglalaban. Pangalawa po ay ang ating mga kapatid na PWD o taong may mga kapansanan. Alam niyo, mahirap po. Mahirap makipaglaban na may kapansanan. Kaya dapat ang gobyerno nakaalalay at suporta sa likuran nila. Pagtingin ko kay Yorme, siya pala ang gumawa ng Job Inclusivity Act. Ang ibig sabihin, ang ating senior citizens at PWDs maaari pa rin magtrabaho kung gusto nila. Kaya sabi ko, mahal mo rin ang PWDs. Tamang-tama, pareho tayo. Pangatlong aking advokasya, dahil ako po ay batang bukid. Hindi po farm yan, ha? Baka akalain nyo, ako si Alice Goo. Diyos ko. Ako po ay lumaki sa San Andres Bukid, Manila. Pati si Miley, tubong San Andres Bukid po yan. At kalahati po ng aming barangay, Muslim. Kaya malapit po ako sa mga Muslim. Ang tingin ko sa kanila, ating pamilya, dapat inaalagaan din. Pagtingin ko kay Yorme, mahal niya ang mga Muslim. Siya po ang nagtayo ng Manila Muslim Affairs. Pero alam niyo po, aming mga lolo at lola, kamakailan nalaman namin, sinarado po ang Manila Muslim Affairs ng administrasyon ngayon. Hindi po namin alam bakit. Pero baka, hindi nila sana maalala si Yorme, kasi hindi namin maintindihan bakit kailangan isaray. Pero sinabi ni Yorme, pag-upo po niya, ibabalik po niya ang Manila Muslim Affairs. At dahil nung bata po ako, nasa kolehiyo, working student po ako, habang nakapagtapos ng political science, major in governance. Nung panahon na ako'y kinailangan magtrabaho, dahil sabi ng ama ko, kolehiyo ka na, ikaw na magbabayad ng tuition fee mo. Buting-buti na lang at naging artista ako, nagkaroon ako ng konting kita na pangbayad sa mga pangangailangan ko noon. Pero nakita ko na marami po tayong mga kapatid na parte ng LGBTQ+, hindi rin po patas ang kanilang panlaban. Meron pa rin pong diskriminasyon. Kaya sila rin ay aking tinatayuan. Pagtingin ko kay Yorme, nakita ko, mahal din niya ang mga LGBTQ+. In fact, meron siyang Bekshis of Manila para maalagaan ang ating mga kapatid na parte ng LGBTQ+. And lastly, sino po dito ang solo parent? Taas ang kamay. Uy, yung iba, nagpakasal ulit. Hindi, pero ito po para po sa inyong mga anak, apo, na parte ng solo parents. Gusto ko alam ninyo, kasama sila sa aming programa. Dahil unang-una, mahirap tumayo mag-isa para tustusan ang pangangailangan ng mga anak. Eh mas mahirap sa gabi, wala silang kayakap. Malamig ang kanilang mga gabi. At dahil ako nga po ang direktora ng Kababaihan ng Maynila, sinusulong po namin ang livelihood para sa lahat. Dahil naniniwala po kami na ang dangal ng isang tao babalik kung marunong tayong kumita ng ating sariling pera. At dahil dyan, mas maganda ang hinaharap ng ating mga pamilya. Nung nalaman ko na pareho kami ni Yorme ng pinaglalaban, binigay ko po kaagad ang aking matamis na oo. Sinabi ko, papayag akong maging katambal mo. Pero, tinanong ko, bakit ako ang napili mo? Marami naman pwedeng mapili. Marami ngang may gusto maging vice-alkalde ni Yorme. Actually, kahit sino pwede nga pong kayo. Pag tinanong ba kayo, papayag kayo? Hindi po. Ay, pero pwede. Dahil pwede naman tumakbo kahit sino.
Pero ang sagot po niya sa akin, dahil unang-una nakapagtapos ka ng political science major in governance. 25 years ago na po yun. Kala niyo, bata pa ako, no? 43 na po ako. May 3 na po akong anak na teenagers. At halos 20 taon na po akong kasal. Noong mga panahon na ako po'y nagtatapos ng aking kolehiyo, pwede naman akong pumasok talaga sa mundo ng politika. Pero sa halip, dahil sabi ko nga po sa inyo, ang aking pangarap ay maging isang misyonaryo, ginamit ko po ang kapangyarihan bilang bunsong anak ng mayor, vice mayor ng Maynila para maging boses ng mga kabataan. Nung ako po ay naging ina, naging boses po ako ng mga ina. At nung ako po ay naging broadcast journalist, ipinaglaban ko po at naging boses po ako ng ating mga kapatid na walang boses at umiiyak mag-isa. Kaya nung sinabi niya yon, tinanong ko, yun lang ba ang rason bakit ako gusto mo? Ang sabi niya, dahil alam ko, mulat ka at alam mo paano ang buhayin ng Maynila program ng iyong ama. Naaalala niyo po yun? Kayo dyan sa taas, naaalala niyo po yun? Buhayin ng Maynila? Taas ang kamay nakakaalala. Ay, ang dami. Maganda po doon, no? Naaalala niyo po ba yung Baywalk? Taas ang kamay na nakakaalala ng Baywalk. Taas ang kamay ng mga nag-date sa Baywalk. Naging kayo po, nakadate nyo? Nagkatuloyan po kayo? Ay, may forever! Hindi, pero alam niyo po, ang mga proyekto sa ilalim ng Buhay ng Maynila program, yan po ang nagbalik sa Maynila sa mapa ng mundo. Yan din po ang tumulong sa ekonomiya ng ating lungsod na siyang tumustos sa mga pangangailangan ninyo. At nung narinig ko to mula kay Yorme, may isa siyang pinangako sa akin. Sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang livelihood para sa bawat Manilenyo program. Dahil naniniwala ako na kapag tinuruan natin ang ating mga kababayan na tumayo sa kanilang mga paa, tatangos muli ang kanilang mga ilong at alam nila na may saysay ang buhay nila dito sa ating lungsod. At kasama rin dyan ang tulong para sa ating mga kababayan na ngayon ay wala ng pag-asa. Nung narinig ko ito lahat, sinabi ko kay Yorme, Yorme, ipaglalaban kita hanggang sa dulo ng mundo dahil naniniwala ako na ikaw ang karapat-dapat na alkalde ng lungsod ng Maynila. Alam niyo po, sa bawat distrito ng Maynila, bawat barangay na iniikot po namin, isa lang po ang sinisigaw ng ating mga kababayan. Ano po yun? Bumalik ka na! Alam ko, ang sinisigaw nyo, kaakibat niyan, ay maramdaman muli ang isang gobyerno na nakikinig sa kanila. Isang gobyerno na nararamdaman nyo mismo sa inyong mga sarili ang alalay ng isang mapagmahal na lider gaya ni Yorme Isko Moreno Dumagoso. Kaya ako, naniniwala po ako sa kanya. At sinabi ko, susuportahan ko lahat ng programang gusto mong isulong natin. Dahil alam ko, ang Maynila ay nasa mabuting kamay pag ikaw ay mayor ng Maynila. Ang trabaho po ng BC Alcalde ay maging presiding officer. Siya ang mangangalaga sa City Council. Siya ang gagawa ng mga batas na makakatulong po sa inyo. Narinig niyo na po ang aking mga advokasya, ang sigaw ng aking puso na marinig ang mga sektor na napag-iiwanan. Kung balang araw, mamarapatin niyo pong ako ay maging BC Alcalde ni Yorme, then alam niyo na rin po ang mga batas na isusulong namin. Ito po ay hindi na lamang magiging boses, kundi mararamdaman na po ng lahat ng mga Manilenyo ang isang mapagmahal na gobyerno na aalalay sa kanila. Alam ko marami kayong na-miss noong panahon ni Yorme. Siksik, liglig na gamot. Tama o mali? Ensure, tama o mali? Allowance na hindi na-delay at allowance na binibigay sa lahat. Tama o mali? Lahat po yan kailangan ayusin muli sa City Council dahil mga inamyendahan po nilang batas yan na dapat ibalik sa dati. Doon po papasok si Chi Atienza na aalalay para kay Yorme Isko Moreno Dumagoso at para sa bawat Manilenyo na nandito ngayon. Food pack.
kasama po yan. O yun, namimiss daw ni nanay ang food pack buwan-buwan. Yorme, di ba? Ibabalik natin yon. Oo mo si Yorme. Yan, kailangan din amyendahan yan para maibalik ang food pack sa inyong mga bahay. Hindi nagutom. Tama. Alam ko ganun magmahal si Yorme dahil sensitibo yan sa pangangailangan ng mga tao. Pero alam nyo, aming mga nanay at tatay, alam ko naman kung bakit sinisigaw nyo rin si Yorme. Dahil alam ko na gusto ninyo balang araw kung kayo ay mamaalam dito sa mundo, may maiiwan po kayo sa inyong mga anak, sa inyong mga apo, at sa susunod na henerasyon na isang gobyerno na nakikinig sa kanila. Na alam ninyo, kahit lumisan pa kayo, alam nyo ang inyong pamilya, ang susunod na henerasyon ay mapapabuti pa. Tama o mali? Huwag kayong mag-alala dahil babalik na po si Yorme Isko Moreno Domagoso. At makakaasa po kayo sa abot ng aking makakaya, si Chi Atienza, aalalay po ako sa kanya dahil naniniwala ako sa kanya at alam ko ang puso niya totoo at mahal na mahal po niya kayong lahat. Hindi po ako umaalis sa kahit na anong distrito nang hindi nag-iiwan ng alaala. Kasi ayoko pong maalala niyo lang ang mukha ko. Kasi baka akalain niyo ako si Miley. Kamukha. Minsan kasi pag-ikot ko sa ibang barangay, si Miley nandyan. Hindi po ako si Miley. Si Chiatin sa buhok ko. Hindi. Pero mahal ko po yun sabihin niyo sa kanya. Ang gusto ko pong maalala niyo sa akin ay ang aking puso. Kasi ang puso, hindi po yan nagbabago. Ang puso, mapanghahawakan ninyo. Kaya, pwede ko ba kayong kantahan? Yes! Para sa inyo po ito. Panghele. Para makatulog kayo sa inyong mga komportableng silya.